Hindi daw basta-basta puwedeng tanggalan ng kanyang, pasaporte si dating Congressman Zaldico. Ayon 'yan kay, Congressman, Terry Ridon. Totoo kaya? Dagundong, 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 dagundong. Magandang araw sa inyong muli mga kaibigan. Kumusta po kayo? Naku, isang linggo tayo hindi nagkarinigan, ano ha? At talaga naman pong marami yung mga usapin ang lumagpas dito po sa ating programa. Magkaganon man, tayo naman po ay nakatutok sa mga nangyayari dito po sa kapuluan. At hindi po tayo papayag na basta-basta lamang ho itong lilipas. Ganun pa man ay lumipas din. Anyway, samahan po muli ninyo ang inyong yamanin, sexy at swabing komentarista dito po sa YouTube. Ako po ang inyong lingkod, Ronnie Ramos po. Yan, mild lamang po tayo. Hindi na tayo masyadong magha-hyper. Ano, ha? Minsan kasi, yung mga pagkakataon na tayo po ay nadadala ng ating damdamin. Pero normal lang yan. Hindi ba? Normal lang yan. Anyway, marami na mga pagkakataon na ang atin pong pamahalaan ay gumawa ng mga hakbang na marami ho ang nagpataas ng kilay. Lalo ho nung magsalita itong si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon nang sabihin niya na hindi na po pwedeng o basta-basta po pwedeng kansilahin ang pasaporte ni dating Congressman Zaldico, ano ha, dahil sa kung ano pa mang mga kadahilanan. Ang sabi ho niya, wala daw provision sa Philippine Passport Act na nagbibigay kapangyarihan sa Department of Foreign Affairs na basta-basta magpawalang bisa ng pasaporte sa ngalan ng national security. Yun ang sabi ni Terry Ridon. Pero may mga pangyayari ho na ginawa na ito ng pamahalaan. Di ba ga? Lalo na kapag ka ang hakbang na ito ay gagawin nila sa kanilang kalaban. Kagaya halimbawa, nitong si dating Congressman Arnulfo Teves, ay hindi ba ay ganyan din ang ginawa sa kanya? Tinanggalan ng pasaporte. Pero bakit masyado yatang sacred cow itong si Representative Zaldico? Yeah. Hindi ho siya itinuturing na sacred cow. Siya ho itinuturing na malaking banta, ano ha, sa lahat ng mga kongresista na sangkot sa nakawan o insertion may kugnayan ho sa budget na unti-unti sa budget ng flood control na unti-unti na hong nababaon sa limot. Dahil patuloy po ang ginagawa nilang pagtatakip at paglilihis ng mga isyu dito ho sa mga may kugnayan sa usapin po na ito. Di ba ga? Kung inyong matatandaan, noong pumutok ang istorya na di umano ay sangkot o kaya ay mastermind. Wala pang hearing ito ha, wala pang hearing. Ay ipinapalagay ng mastermind sa naganap na massacre doon sa tanggapan o doon ho sa mismong bahay ni dating ni dating Governor Digamo ba yun, kung di ako nagkakamali. Malayo pa ho ang mga pagdinig, hindi pa nakukuha ang panig nitong si Arnulfo Teves, ay siya ho ay inakusahan na kagad na siya ho ang mastermind. Di ba ga, naalala ninyo, wala pa hong pagdinig pero meron na hong hatol. At ang mga humatol dyan ay di unang-una na, itong sina dating noon ay DOJ Secretary Boying Rimulya, na ngayon ho ay ombudsman. Isa hong self-righteous ombudsman, ano ha, at isa sa mga pinagtataka ng marami na kung bakit ito ay nanombrahan bilang ombudsman sa kabila ng kanyang mga kinakaharap na kaso. Nung mangyari ang insidente, ang di umano'y pagpatay, ay natunugan na nitong si Congressman Teves na siya ho ang pupuntiryahin dito sa issue na ito o dito sa kaso na ito. At hindi siya nagkamali. Kaya naman ho, malayo pa ay nakita na niya ang mga hakbang ng kanyang mga kalaban at siya ay lumipad na palabas ng Pilipinas. At doon ay hinihinga siya, pilit siyang pinauuwi at hinihingan siya ng kanyang paliwanag.
ng kanyang ipinaglalaban ng mga panahon na yun, ay pwede namang nasa pamamagitan ng hybrid system or hybrid session ay ako'y haharap kanya sa pamamagitan ho noong internet, Facebook, Messenger, YouTube o kung ano man at ng Zoom, ano ha, para nang sa gano'n ay marinig ang kanyang panig. Pero hindi po siya pinagbigyan. Hanggang sa siya sinuspinde, hanggang sa siya terminate bilang miyembro ng mababang kapulungan, hanggang sa siya ho itinanggalan ng pasaporte. Yan. So sa sitwasyon po na yun, dahil yan siya po ay kalaban ng gobyerno o kalaban po ng mga nakaupo, ha? Hindi not necessarily ng gobyerno, pero kalaban ng mga nakaupo, ay siya ho ay talagang ginawan ng mga hakbang na magiging dahilan upang maghirap ang kanyang pamumuhay. Kaya kung saan-saan siya napunta, nagtago, naghanap ng mapagkakanlungan, pero dahil ho sa mga napupuntahan niyang mga bansa ay mga bansang korap din naman, ay di, hindi ho siya nagkaigi at biglang-bigla ay siya ho ay nahuli. Ano ha? Ipinagkanulo ng bansang kanyang tinitirahan sapagkat siyempre may mga ganong hinuha. Ngayon, sa panig naman ho ni Representative Zaldico, yan, aba, hindi daw ho ito po pwedeng basta-basta tanggalan ng pasaporte. Ang tanong ay bakit? Dahil wala daw hong probisyon ang DFA na gano'n. Ano ha? Pero bakit sa iba, pagkakalaban ng gobyerno o kalaban ng kanilang partido, ay napakabilis. Nagagawa nila lahat ang gusto nilang gawin. Hindi ba ga? Nasasampahan nila ng kaso, at kung ano-ano pa. Marami. In fact, napakarami talaga. Kaya naman ho yung sitwasyon na yan ay marami nagpataas ng kilay. Pero bakit nga ba? Bakit nga ba ito ang kanilang ipinapalabas na mga impormasyon? Eh para iligaw ang ating mga kababayan at hindi siya pilitin na umuwi dito sa Pilipinas. Para madaling mai-mindset o para madaling kintal sa isip ng ating mga kababayan na wala na talaga tayong pag-asa. Na ibig sabihin, tumakas na si Saldico, wala na tayong makukuha. Pero ang totoo, ayaw nilang pabalikin dito si Zaldico sapagkat marami po itong sasabihin. Marami po siyang ibubulgar. Ang problema, kanino pa niya sasabihin ang lahat ng ito? Well, in a proper forum sana. Pero pag nagsalita kasi siya, gamit ang internet, gamit ang makabagong teknolohiya, nang wala naman sa proper forum, it's useless, hindi ba? Kaya nananahimik na lang yung tao. Pero kung talagang pipilitin si Zaldico, kung tutuusin, dapat kung anong ginawa ng kasalukuyang administrasyon kay Tevez, ganon din ang gawin kay Zaldico. Pero hindi nila iyon gagawin. Sapagkat lahat ng lihim ay si Zaldico ang nakakalam. Si Zaldico ang nakakalam kung sino-sino ang totoo na mga kongresista na mayroon hong kinalaman dito sa trilyong pisong pondo na ito na nilustay ng pamahalaan. Sapagkat lahat sila ay nakinabang, lalo na noong panahon ng halalan. Di ba ga? Maliwanag yan. Simula 2022 hanggang sa kasalukuyan o 2025, 3 years. Kumigit kumulang 1 trilyong piso ang nawala. At yan ho ay napunta doon sa mga sinasabing mga insertions. Di ba ga? Kaya kung pipilitin nila si Zaldico na umuwi at igigiit nila ang kanilang na di may kasalanan si Zaldico at siya lang ang nag-iisang may kasalanan sapagkat itinanggi na ni Martin Romualdez, hindi ba ga? So, siya ang didikdikin mag-isa. Ay hindi nila gagawin iyan. Sapagkat lahat ng mga alam niya kung sino yung mga kasama niyang congressman na nakinabang sa pera na ito, ay ganun lamang ho. Siguradong ito'y maglalabasan. Siguradong iyan ay maglalabasan. Kaya takot. Takot ang administrasyon na ito na pauwiin si Zaldico. Lalo ngayon, mukhang tuloy na ang kanilang plano na pagbali-baligtarin man ay gagawin nilang state witness itong si Martin Romualdez. Di ba nga? So, ganyan na talaga ang
ang sistema ng ating pamahalaan. Ganyan na sila kababoy sa ating sa sistema. Ganyan nakakasama ang bangag na administrasyon na ito para lamang ho pagtakpan ang lahat ng mga taong nakapaligid dito sa bangag na presidente. Masakit isipin. Masakit, pero talaga hong ganyan. Ang katotohanan ay talaga hong umuukil-kil sa ating mga damdamin. Truth hurts. Yan ang sinasabi ng ating mga kasamahan. Di ba? Kaya anong ini-expect ninyo? So bukas makalawa, ang mga usapin ho na ito ay maglalaho na lamang na parang bula. At pagkatapos, ito hong si Secretary Vince Dizon ay unti-unti na rin pong gigibain at sisirain ang kanyang pangalan dahil ho sa ginagawa niyang pagbubulgar sa mga proyektong talaga naman pong mayroong usapin ng ghost project. Kaya kung inyong napapansin, ay ramdam na rin yan ni Secretary Vince Dizon. Kaya kailangan niya ngayong sumayaw sa tugtog. At ang tugtog na yan ay gibain ang mga Duterte. Di ba? Napaka-irrational, mga isip bata. Kaya tama yung sabi ni Senator Amy Marcos bonjing. Itong si Martin Romualdez ay bonjing, isip bata. Di ba? Lahat ng mga resources na meron siya, gagamitin niya yan para lamang maipanalo ang kanyang gusto. So, pero titignan mo, parang immaterial na. Parang irrelevance na sirain mo ang pangalan ng mga Duterte sapagkat sa ginagawa nilang ito, lalong lumalakas ang mga Duterte. Kaya lamang ay hindi natin ito nakikita, lalo na sa social media, sapagkat ultimong mga vlogger, mga troll, lahat ng mga keyboard warriors, lahat ho yan ay talagang hinagip nitong grupo ni Martin Romualdez para tapalan ng salapi. At lahat ng mga gusto nilang sabihin ay yun lamang ang sinasabi nito mga tao na ito. Sayang. Sayang. Sayang ang salapi na ginagastos dito sa mga tao na ito. Ang kalalabasan nito, sa halip na mabawasan na magnanakaw, lalong dadami. Sapagkat, ang ipinakakain nito mga taong ito sa kanilang pamilya ay galing sa nakaw. Ay di ba kayo may kasabihan na pagka ang iyong pamilya pinakain mo ng galing sa nakaw ay magiging magnanakaw din. So después, ito mga tao na ito, bukas sa makalawa, ay hindi nakapagtataka ng kanyang pamilya, lalo ni susunod na saling lahi, mga anak, mga apo, ay magiging magnanakaw din sa kaban ng bayan. Sa ngayon, panalangin ang ating pwedeng gamitin. Sapagkat napakarami pong bagay ang ginagawa ng bangag na administrasyon na ito para ho supilin ang lahat ng mga kumukontra sa kanya. Kaya sa palagay ko, sa panalangin, tayo po ay magwawagi sa tulong at awa ng Panginoon Diyos. Mahirap, talagang napakahirap gisingin ang taong nagtutulog-tulugan. Ganun pa man, hindi tayo titigil sa pagkalampag at sa paggising sa mga ito gamit ang nakabibinging dagundong. Maraming salamat po mga kaibigan na muli sumainyo isa na naman pong edisyon ng ating kwentuhan ngayon pong araw na ito. Hanggang sa mga susunod na sandali. Paalam. Dagundong, 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 dagundong.